Nagalit si Russian Vladimir Putin sa ginawa ng Amerika sa pag-deploy ng missile sa Pilipinas. Ang alyansa ni Kim Jong-un ng North Korea, Vladimir Putin ng Russia at Xi Jinping ng China. Ang tatlong leader ay nagkakaisa sa kanilang layunin na labanan ang dominasyon ng Estados Unidos at iba pang Western countries. Sila ay may magkakatulad na interes sa pagbuo ng isang multipolar na mundo. Ang Russia at China ay parehong sinusubukan na palakasin ang kanilang presensya at impluensya sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa rehiyong Asia-Pasipiko, kung saan may malaking papel naman ang North Korea. Ang China ang pangunahing kaalyado at trading partner ng North Korea, habang ang Russia naman ay naglalayong palakasin ang kanilang ekonomiyang relasyon sa North Korea sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto at teknolohiya. Ang North Korea ay mahalaga para sa China bilang buffer state laban sa impluensya ng Amerika sa rehiyon, habang ang Russia ay interesado rin sa strategic na lokasyon ng North Korea. Military collaboration. Ang Russia at China ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng suporta sa militar at teknolohiya sa North Korea. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang magtanggol at magpatuloy sa kanilang mga programang nuklear at missile sa kabila ng mga internasyonal na sanksyon at kritisismo. Bagaman may pagkakaiba-iba sa kanilang ideolohiya, pareho lamang silang authoritarianism at mga komunismo na handang magtulungan. Noong June 2024 nga, bumisita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa North Korea. Ang kanyang pagbisita ay naglalayong palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa Estados Unidos at iba pang bansa sa kanluran. Isa pa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ni Putin ay upang talakayin ang kooperasyon laban sa mga parusang ipinataw ng US at kanluran. Naghahanap ang Russia at North Korea ng mga paraan upang palakasin ang kanilang ekonomiya sa kabila ng mga internasyonal na restriksyon. Binanggit ni Putin na ang North Korea ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga aksyon ng Russia sa Ukraine at kapalit nito, maaaring magbigay ang Russia ng teknolohiya at ekonomiyang tulong sa North Korea, lalo na sa kanilang mga programang nuclear at missile. Bukod sa mga isyong pang-ekonomiya at militar, ang pagbisita ni Putin ay nagpapakita rin ng isang mas malalim na layunin na magtatag ng isang multipolar world order na batay sa hustisya at paggalang sa soberanya ng bawat bansa na ayon sa kanya ay inaasam ng Russia at North Korea. Nagalit si Russian Vladimir Putin sa ginawa ng Amerika sa pag-deploy ng missile sa Pilipinas at Denmark. Dahil daw sa ginawang ito ng Amerika, posibleng tumindi ang banta ng nuclear war sa mga bansang nagpaparami ng nuclear bomb. Sisimulan ulit ng Russia ang production and deployment ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng kargahan ng nuclear weapon. Kahit matagal na daw silang tumigil sa paggawa ng mapaminsalang armas, ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng matitinding armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa salaknib exercise ng Philippine and US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa o inalis na ang missile na ito. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo kasi noon ang Amerika at ang dating Soviet Union na ngayon ay Russia na sirain at huwag nang gumawa ng mga missile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometer. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war. Kaya ganoon na lang ang paninita at himutok ng leader ng Russia dahil may range na mahigit 1,000 kilometer ang Typhoon missile na nasa Pilipinas na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang, para sa Amerika, 2018 pa daw sila nag-withdraw sa kasunduan dahil sa alegasyon din nila na Russia daw ang unang nag-develop ng mga ban na missiles. Bagay na ilang beses na ring pinabulaan ng Moscow, Russia. Samantalang ang Denmark naman ay pumalag sa akusasyon ni President Vladimir Putin. Ayon sa Denmark, wala raw dinideploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Ayon naman sa panig ng ating AFP o Armed Forces of the Philippines, tumanggi silang kumpirmahin kung wala na
o kung nasa Pilipinas pa ang dineploy ng missile ng Amerika. Ang US Embassy naman sinabing Washington DC na raw ang dapat sumagot sa isyong ito. Ang pinakamalakas na nuclear bomb na pinasabog sa kasaysayan ay ang Tsar Bomba ng Russia. Ang Tsar Bomba ang pinakamalakas na nuclear bomb na ginawa at pinasabog ng bansang Russia noong 1961 at ang lakas nito ay umaabot sa 50 megatons. Pero alam nyo ba na ang totoong balak talaga ng Russia noon ay gawin ang Tsar Bomba sa 100 megatons. Pero dahil sa banta at tindi ng magiging epekto ng pagsabog nito sa paligid at para sa kaligtasan ng mga magdadala ng bomba, ay binawasan ito. Gayunpaman, ang Tsar Bomba ang na may 50 megatons ay nananatiling pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Dalawang bansa na may pinakamaraming nuclear warheads, USA at Russia. Sa ngayon, ang US ay may humigit kumulang na 5,550 nuclear weapons. Samantalang ang Russia, ang bansang may pinakamaraming nuclear warheads sa buong mundo. Kaya masasabing napakalakas ng militar ng bansang ito. Ito din ang dahilan kung bakit hawak ng bansa ang katayuan ng isang makapangyarihang bansa pagdating sa nuclear bomb. Malakas din ang ekonomiya nito dahil sa langis at internasyonal na impluensya. Ginawa ng Russia ang unang paggawa ng nuklear noong 1949. Bahagi ng kaalaman ng crash project na ito ay nagmula sa mga espiya na nagtrabaho noong matapos ang World War II sa pagpapanatili bilang malakas at makapangyarihang bansa at tinagurian pang hari ng nuclear bomb. Umaabot na ang bilang nito sa 6,257 warheads. Matatandaan din kasi, una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa ating bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher mula sa United States Army noong balikatan. Unti-unting dinodomina ng China ang tubig, lupa at himpapawid sa mga isyu nito ng pangaagaw ng teritoryo sa West Philippine Sea at sa mga kalapit na teritoryo sa Mongolia, India at Taiwan. Maging pati sa ere ay nagpapakitang gilas ang mga inchik. Kamakailan lamang, isang aksidenteng pag-angat ng isang Chinese rocket ang naganap kung saan hindi inaasahang bumagsak ang mga debris nito malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mga potensyal na panganib ng modernong space exploration at nagbubukas ng tanong sa seguridad at paghahanda ng bansa. Sa pahayag naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Air Force sa anibersaryo nito, sinabi ng Pangulo na mahalaga ng magkaroon ang kapasidad ang Pilipinas na depensahan ang ating teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. Una nang sinabi na palalakasin at dadagdagan pa ng AFP ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Ano ang masasabi mo sa mga hakbang ng Russia at mga kaalyado nitong bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.